Isang mensahe na may dalang bigat ng paparating na sigwa ang yumanig sa buong istrukturang panseguridad ng gitnang silangan nang maglabas ang Washington ng isang direktang utos para sa agarang paglikas. Walang paligoy-ligoy at puno ng urgensya, ang abiso ay hindi lamang isang simpleng paalala kundi isang senyales na ang diplomatikong pinto ay mabilis nang nagsasara at ang opsyon ng digmaan ay nasa mesa na. Ang mga mamamayang Amerikano na nasa loob ng Iran ay inatasang lisanin ng bansa sa lalong madaling panahon at kung kinakailangan ay tumawid sa mga hangganan patungo sa Turkey at Armenia habang may natitira pang mga ruta ng transportasyon. Ito ay hindi isang pagsasanay, ito ay ang tunog ng sirena bago ang posibleng pagputok ng isang malawak na tunggalian. Ang naturang direktiba ay lumabas sa gitna ng isang rehiyong matagal nang nag-iipon ng presyon, tila isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Ang kalangitan sa ibabaw ng gitnang silangan ay kasalukuyang nagdidilim, hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa dami ng aktibidad ng mga eroplanong pandigma at paggalaw ng mga kagamitang militar. Habang ang Washington ay naghahanda para sa pinakamasalimuot na senaryo, ang Tehran naman ay nagpakita ng hindi matitinag na tindig. Ang kanilang tugon ay mabilis, matalas at puno ng babala. Ang sinumang magtangkang maglaro ng apoy sa kanilang teritoryo ay tiyak na mapapaso. Para sa pamunuan ng Iran, ang kilos ng Estados Unidos ay isang anyo ng digmaang psikolohikal, ngunit sa ilalim nito ay ang realidad na ang bawat panig ay naghahanda na para sa pisikal na komprontasyon. Sa likod ng mga diplomatikong kurtina, habang ang mga negosasyon sa nuklear ay tila nagpapatuloy pa rin sa formal na antas, ang realidad sa ground ay nagkukuwento ng ibang istorya. Ang mga ordinaryong mamamayan sa rehiyon ay nakararamdam ng kakaibang pulso ng panahon, isang ritmo ng panganib na bihira nilang maranasan sa ganitong katindi. Ang utos ng paglikas ay nagdulot ng agarang reaksyon sa buong gitnang silangan. Ang Embahada ng Estados Unidos ay nagbigay diin na sa sandaling sumiklab ang krisis. Hindi na nito magagarantiyahan ang opisyal na tulong para sa pagtakas. Ang mga pipiliing manatili ay pinapayuhang mag-imbak ng pagkain, tubig at gamot, mga paghahandang karaniwang ginagawa lamang sa panahon ng matinding kalamidad o digmaan. Ang sitwasyon sa loob ng Iran ay lalo pang nagdagdag sa bigat ng babala. Ang bansa ay dumaraan sa mga serye ng paghihigpit sa seguridad. Ang mga pangunahing lansangan ay binabantayan, ang serbisyo ng internet at telekomunikasyon ay nakararanas ng mga limitasyon at ang kalayaan sa paggalaw ay unti-unting sumisikip. Ang mga paliparan ay nagsimula na ring makaramdam ng epekto habang ang ilang mga dayuhang airline ay nagbabawas o nagkakansela ng kanilang mga lipad patungo at paalis ng Tehran. Ang ganitong kapaligiran ng kawalan ng katiyakan ay lumilikha ng isang senaryo kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa mabilis na paglala ng sitwasyon. Kalinsabay ng mga babalang sibil ay ang malinaw na pagpapakita ng lakas militar ng Estados Unidos. Hindi ito simpleng pagpapakitang gilas kundi isang estratehikong pagpoposisyon ng mga asset upang lumikha ng isang depensibong pader at opensibong kakayahan. Ang mga sistema ng depensa laban sa missile, partikular ang mga Patriot batteries, ay inilagay sa mataas na antas ng kahandaan sa mga bansang kaalyado tulad ng Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia at Qatar. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagpanatili ng matibay na presensya sa mga kritikal na daluyan ng tubig tulad ng Kipot ng Hormuz at Dagat Pula, mga rutang nagsisilbing ugat ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay nagpadala ng karagdagang puwersa sa rehiyon, kabilang ang mga makabagong eroplanong pandigma at mga reconnaissance aircraft o eroplanong paniktik. Ang mga hakbang na ito, ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ay mga hakbang na naglalayong protektahan ang mga puwersa at base ng Amerika sakaling magkaroon ng ganting salakay mula sa Iran. Sa kabilang banda, ang Tehran ay nagpahayag na ang kanilang mga missile ay nakatutok sa mga base militar ng Amerika sa rehiyon at handa silang magpakawala ng ganti kung ang kanilang soberanya ay malalabag. Ang retorika ng parehong panig ay nagpapahiwatig na ang mga plano para sa digmaan ay hindi na lamang mga teorya kundi mga nakahandang operasyon na naghihintay na lamang ng hudyat. Habang ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa mga babala ng paglikas, ang mga datos mula sa satellite at pagsubaybay sa himpapawid ay nagpapakita ng mas malalim na paghahandang militar.
Ang aktibidad ng mga eroplanong Amerikano sa ibabaw ng Golpo ng Persia ay tumaas ng husto kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ang mga drone o walang taong eroplano ay patuloy na nagbabantay sa mga mahalagang ruta ng karagatan. Isang mahalagang senyales ng seryosong paghahanda ay ang paglitaw ng eroplanong E-11A. Ito ay hindi isang pangkaraniwang eroplano. Ito ay nagsisilbing sentro ng komunikasyon sa himpapawid na nag-uugnay sa mga barko, eroplano at mga sundalo sa lupa sa real time. Ang pag-deploy ng ganitong klaseng kagamitan ay karaniwang ginagawa lamang kapag ang isang hukbo ay naghahanda para sa isang komplikadong operasyong militar kung saan ang koordinasyon ay buhay at kamatayan. Kasabay nito, ang mga eskwadron ng F-15E at ang mga makabagong F-35 ay inilipat sa mga posisyong mas malapit sa Iran. Ang mga eroplanong A-10 na kilala sa kakayahan nitong magbigay ng suporta sa mga tropang nasa lupa at ang mga drone na MQ-Shyam Reaper pinalakas ang kakayahang tumugon ng mabilis. Sa karagatan, ang mga destroyer na may kakayahang magpakawala ng mga guided missile ay nakaposisyon sa mga estratehikong lokasyon sa Dagat Pula at Hilagang Arabia. Ang mga larawang inilabas ng Central Command ay nagpapakita na ang mga aircraft carrier ay nasa ilalim ng mataas na tiyempo ng operasyon na may pinaikling siklo ng paglipad at paglapag, isang malinaw na indikasyon ng kahandaan sa digmaan. Sa panig ng Iran, ang mensahe ng pagpigil o deterrence ay ipinararating hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahan. Ang Tehran ay lumipat sa isang estratehikong alerto sa buong lalim ng kanilang teritoryo. Ang kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid ay nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay. Ang mga radar na may mahabang abot ay patuloy na umiikot habang ang mga unit ng missile ay inutusang manatiling handa para sa agarang pagtugon. Ang mensahe ng Iran ay malinaw. Hindi sila isang bansang madaling mapasusuko. Ang doktrina ng depensa ng Iran ay nakabatay sa prinsipyo ng pagpapataw ng mataas na halaga sa kalaban. Ibig sabihin, sino mang sasalakay sa kanila ay kailangang magbayad ng mahal sa buhay man o kagamitan. Ang pagtutok ng Washington ng malalaking puwersa sa rehiyon ay isang pag-amin na ang kakayahan ng Iran na manakit ay totoo at seryoso. Ang Iran ay gumagamit din ng isang agresibong estratehiya sa komunikasyon. Ang kanilang telebisyon ay patuloy na nagpapalabas ng mga mensaheng naglalayong patatagin ang loob ng kanilang mamamayan na nagpapaalala na ang bansa ay nakaligtas na sa mas matitinding pagsubok sa nakaraan. Para sa pamunuan ng Iran, ang babala ng Amerika na ilikas ang kanilang mga mamamayan ay tanda ng takot ng Washington na mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Tinawag nila itong isang taktika ng pananakot upang yurakan ang moral ng mga Iranian. Gayunpaman, mapapansin na ang Iran ay naglalaro ng isang masalimuot na laro habang nagpapakita ng lakas militar. Pinananatili pa rin nilang bukas ang ilang pinto para sa diplomasya. Ang kanilang delegasyon sa Oman ay patuloy na nakikipag-ugnayan, ngunit may matigas na kondisyon. Ang anumang negosasyon ay dapat nakabatay sa paggalang sa kanilang soberanya. Ang kombinasyon ng pakikipag-usap at pagbabanta ay nagpapakita na ang Iran ay handang makipagkasundo, ngunit handa ring lumaban kung mapipilitan. Sa mata ng mga kapitbahay nito sa gitnang silangan, ang Iran ay nagpapadala ng senyales na hindi sila papayag na maihiwalay o mapuwersa. Kung magkakaroon ng gulo, sinisiguro nilang hindi ito mananatili sa loob lamang ng kanilang hangganan. Ang pinakamatinding pangamba ng buong mundo ay nakatuon sa isang makipot na daluyan ng tubig, ang Kipot ng Hormuz. Ito ang lalamunan ng ekonomiya ng mundo. Ang makitid na anyong tubig na ito na nag-uugnay sa Golpo ng Persya at Karagatang Indian ay dinaraanan ng halos 20% ng kabuuang supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang isang maliit na insidente dito ay sapat na upang yumanig sa presyo ng enerhiya sa buong mundo. Bawat galaw ng barko ng Amerika at bawat bangka ng Iran sa lugar na ito ay sinusubaybayan ng bawat oras. Ang presensya ng Estados Unidos ay hindi lamang para sa digmaan, kundi upang siguraduhin na ang rutang ito ay mananatiling bukas. Alam ng Washington na ang anumang pagkaantala dito ay magdudulot ng domino effect, tataas ang presyo ng langis, babagsak ang mga merkado at mahihirapan ang mga bansang umaasa sa importasyon.
Ngunit para sa Tehran, ang Hormuz ay isang estratehikong alas. Matagal nang itinuturing ng Iran ang kipot na ito bilang kanilang huling baraha kung sila ay maitutulak sa pader. Ayon sa mga analista ng enerhiya, kahit walang direktang putukan, ang takot pa lamang at ang tensyon ay sapat na upang magdulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang mga kumpanya ng barko at ang mga nagbibigay ng insurance o siguro ay nagsimula ng magtaas ng kanilang singil dahil sa panganib. Ito ay lumilikha ng isang uri ng ekonomikong presyon na nararamdaman hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati na rin sa Europa at Asya. Ang Asya bilang pangunahing mamimili ng langis na dumadaan sa Hormuz ay partikular na vulnerable sa sitwasyong ito. Dito pumapasok ang interes ng mga dambuhalang kapangyarihan tulad ng Russia at China. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran, ang Moscow at Beijing ay mabilis na pumuwesto bilang mga aktibong tagamasid. Ang dalawang bansang ito ay may malalim na interes sa rehiyon at itinuturing ang anumang gulo sa paligid ng Iran bilang banta sa kanilang sariling estratehikong seguridad. Ang Russia ay agad na nanawagan ng pagtitimpi na nagbabala na ang anumang unilateral na aksyong militar ay magdudulot ng malawakang kawalang katatagan. Para sa Kremlin, ang Iran ay isang mahalagang kasosyo sa istruktura ng kapangyarihan sa gitnang silangan at isang mahalagang dugtungan sa kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa. Alam ng Moscow na ang isang malaking digmaan ay makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan na pilit nilang pinapanatili. Sa kabilang banda, ang China ay may ibang prioridad ngunit pareho ang layunin. Bilang pinakamalaking mamimili ng langis mula sa Golpo, ang Beijing ay may vital interest na panatilihing bukas at mapayapa ang kipot ng Hormuz. Ang kanilang mga pahayag ay nakatuon sa pagrespeto sa soberanya at paglutas ng mga hidwaan sa pamamagitan ng dialogo. Bagamat umiiwas ang China sa mga salitang humahamon ng direktang away, ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang anumang digmaan ay yayanig sa kadena ng supply ng mundo at hindi nila ito papayagan ng walang reaksyon. Ang pagpasok ng Russia at China sa ekwasyon ay nagpapabago sa katangian ng krisis. Hindi na lamang ito tungkol sa Amerika at Iran, kundi nagiging entablado na ito ng kompetisyon ng mga superpower. Ang sitwasyon ay naging paksa na rin ng mainitang talakayan sa United Nations Security Council. Habang nagpapatuloy ang paghahandang militar sa lupa at dagat, ang krisis ay umakyat na sa antas ng internasyonal na diplomasya. Ang mga diplomatiko ay humihiling ng agarang pagsusuri sa panganib ng banggaan at ang epekto nito sa kapayapaan ng mundo. Ang focus ng mga talakayan ay nakasentro sa tatlong kritikal na issue: ang kaligtasan ng paglalayag sa Hormuz, ang proteksyon ng mga sibilyan, at ang panganib ng maling pagkalkula o miscalculation na maaaring maging mitya ng digmaan. Maraming bansa ang nagbabala na ang isang aksidenteng insidente ay maaaring maging sanhi ng sunog na hindi na mapipigilan. Dahil dito, iminungkahi ang pagbubukas ng mga direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga militar upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang engkwentro. Sa harap ng diplomatikong presyon, ang Iran ay nanindigan sa kanilang karapatan sa pagtatanggol sa sarili ayon sa batas internasyonal habang inaakusahan ang pagdami ng puwersang Amerikano bilang provokasyon. Gayunpaman, nagpakita rin sila ng kahandaang makipagtulungan sa mga mekanismo ng pagbabantay kung ito ay makatutulong sa pagpapahupa ng tensyon. Ang Estados Unidos naman, habang naninindigan sa pagprotekta sa kanilang mga kaalyado, ay nagbigay diin na ang kanilang mga kilos ay depensibo lamang. Ang kapansin-pansin ay ang pagbabago sa tono ng parehong panig mula sa banta ng paglipol tungo sa pagkontrol ng peligro. Ang pagbabagong ito ay senyales na ang presyon mula sa komunidad ng mga bansa ay nagsisimula ng gumana. Ang mga merkado sa buong mundo ay sensitibong tumutugon sa bawat balita mula sa United Nations. Ang presyo ng langis ay sumasabay sa indayog ng mga pahayag diplomatiko. Ang krisis sa Iran ay naging isang variable na direktang nakaaapekto sa ekonomiya ng mundo sa bawat sandali. Ngunit sa loob ng Estados Unidos, ang utos ng paglikas ay nagdulot din ng pagyanig sa politika. Ang Kongreso ay nagsimulang magtanong tungkol sa tunay na antas ng panganib at kung ano ang pangmatagalang plano ng pamahalaan. Ang mga alaala ng mahahabang digmaan sa Iraq at Afghanistan ay sariwa pa sa isipan ng mga Amerikano at ang anumang senyales ng panibagong pakikisangkot sa digmaan ay nagdudulot ng matinding debate.
Nahaharap ngayon ang Washington sa dalawang patong ng presyon, ang kailangang ipakita na lakas sa mga kalaban sa labas at ang kailangang ipaliwanag na rason sa mga mamamayan sa loob. Alam ng administrasyon na ang kanilang kakayahang magproyekto ng kapangyarihan sa ibang bansa ay nakadepende sa suporta ng kanilang sariling bayan. Ang krisis na ito ay nagsisilbing pagsubok sa katatagan ng politika ng Amerika. Kailangan nilang patunayan na kaya nilang pamahalaan ang mga panganib nang hindi nasisira ang pagkakaisa sa loob ng kanilang bansa. Sa huli, ang paggalaw ng isang superpower ay kadalasang dikta hindi lamang ng estratehiya kundi pati na rin ng politika sa tahanan. Ngunit habang ang mata ng mundo ay nakapako sa gitnang silangan, isang mas madilim at mas lihim na operasyon ang nagaganap sa ibang bahagi ng globo na may kakayahang yumanig sa pundasyon ng alyansa ng kanluran. Sa susunod na bahagi ng ating ulat, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal at misteryosong kaganapan sa Odessa na nagsasangkot ng mga espesyal na puwersa, mga bihag na opisyal, at isang diplomatikong bangungot na sumusubok sa katatagan ng NATO at ng Pransya. Habang ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa nagbabagang sitwasyon sa gitnang silangan, isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na operasyon ang naganap sa lungsod ng Odessa, isang pangyayaring may kakayahang baguhin ang takbo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Sa gitna ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan sa lungsod, kung saan ang mga sirena ng babala ay pansamantalang tumigil at ang mga residente ay nakaranas ng panandaliang kapayapaan, isang espesyal na unit ang kumilos sa ilalim ng takip ng dilim. Ang operasyon ay hindi isang malawakang pagsalakay kundi isang surgical strike mabilis, tumpak at walang iniiwang bakas ng pag-aalinlangan. Ayon sa mga ulat na nakalap mula sa mga intelligence sources, isang grupo ng mga helicopter ang lumipad ng mababa sa horizon upang iwasan ang mga radar. Ang kanilang target ay hindi isang imbakan ng armas o kampo militar, kundi isang gusaling administratibo sa gitna ng residential na lugar. Sa loob ng ilang minuto, ang mga espesyal na puwersa ay nakapasok, nakuha ang kontrol sa bawat palapag at nasukol ang target. Ang resulta ng pagsalakay ay ang pagkakadakip sa 17 individual. Ang nakababahala sa insidenteng ito ay ang pagkakakilanlan ng mga nadakip. Hindi sila mga sundalong Ukrainian. Sila ay bahagi ng isang dayuhang delegasyong militar na lihim na nagpapatakbo sa loob ng sona ng digmaan. Ang operasyon ay natapos sa loob lamang ng 37 minuto. Bago pa man makatugon ang lokal na command ng militar, ang mga helicopter ay nakaalis na bitbit ang mga bihag at mga sensitibong kagamitan tulad ng mga kagamitang pangkomunikasyon at mga dokumento. Ang insidenteng ito ay nagsilbing mitya ng isang matinding krisis diplomatiko na yumanig sa palasyo ng Elysee sa Paris. Nang makarating ang balita sa pamunuan ng Pransya, ang reaksyon ay agaran at puno ng tensyon. Ang pagkakadakip sa mga opisyal ay hindi lamang isang simpleng issue ng prisoner of war. Ito ay isang direktang ebidensya ng pakikisangkot na maaaring gamitin ng Moscow upang pahinain ang posisyon ng NATO. Ang Paris ay dumaan sa 6 na oras ng matinding kalituhan. Ang mga tagapayo sa seguridad ay nagkukumahog upang tasahin ang pinsala. Gaano karaming impormasyon ang nakuha? Ano ang alam ng Russia? At higit sa lahat, paano ito ipaliliwanag sa publiko at sa mga kaalyado? Ang panganib ay ang pagkalantad ng buong istruktura ng suportang lihim ng kanluran sa Ukraine. Kung ang mga bihag ay magsasalita o kung ang mga dokumentong nakuha ay isa sa publiko, ang kredibilidad ng mga pamahalaang kanluranin na nagsasabing hindi sila direktang kalahok sa digmaan ay guguho. Sa pagtatangkang kontrolin ang sitwasyon, sinubukan ng Paris na buksan ang mga hotline patungo sa Moscow, ngunit ang tugon mula sa Kremlin ay malamig at kalkulado. Ang mensahe ay malinaw, ang mga nadakip ay ituturing na mga kombatante ayon sa batas ng digmaan. Walang unconditional release o agarang pagpapalaya. Ang bawat opisyal na hawak ng Russia ay naging isang bargaining chip o instrumentong pangnegosasyon. Ang Moscow, sa pamamagitan ng pananahimik at piling pagpapalabas ng impormasyon, ay nagawang ilagay ang Paris sa isang posisyong defensiba. Ang gobyernong Pranses ay naiwan sa isang mahirap na sangangdaan, ang pag-amin sa publiko at pakikipagnegosasyon na maaaring tingnan bilang pagsuko o ang pagmamatigas na maaaring maglagay sa buhay ng mga bihag sa mas malaking panganib. Ang krisis na ito ay mabilis na tumago sa politika ng Pransya.
Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga nawawalang opisyal ay nagsimulang kumalat sa social media at mga alternatibong mapagkukunan ng balita bago pa man makapaglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno. Ang oposisyon ay mabilis na sinamantala ang pagkakataon upang questionin ang administrasyon. Ang mga tanong ay seryoso at direktang tumatama sa puso ng demokrasya. Bakit naroon ang mga sundalong Pranses? Sino ang nag-utos sa misyon? At bakit inilihim ito sa parlamento at sa taumbayan? Ang bawat oras na lumilipas na walang malinaw na sagot ay nagpapalalim sa hinala ng publiko na ang kanilang bansa ay hinihila sa isang digmaan ng walang pahintulot ng mga mamamayan. Sa likod ng mga saradong pinto, ang mga negosasyon ay naging isang laro ng high-stakes poker. Ang Russia ay hindi humihingi ng pera. Ang hinihingi nila ay mga konsesyong estratehiko, maaaring pagbabawas ng suporta militar sa Ukraine, pagluwag sa mga parusa o pagkilala sa mga teritoryong nakuha na. Alam ng Paris na ang pagbibigay sa mga kahilingang ito ay magtatakda ng isang mapanganib na presidente para sa buong Europa. Kung ang isang bansa ay magsisimulang makipagpalit ng mga konsesyong politikal kapalit ng mga bihag, ang pagkakaisa ng NATO ay magkakabitak-bitak. Ang ibang mga miyembro ng alyansa ay nabahala rin. Ang ilan ay nais ng matigas na posisyon upang hindi mamihasa ang Russia, habang ang iba ay nais na unahin ang pagliligtas sa buhay ng mga opisyal. Ang insidente sa Odessa ay naglantad ng mga bitak sa pagkakaisa ng kanluran na pilit pinagtatakpan ng diplomatikong retorika. Habang ang krisis ng mga bihag ay nagpapainit sa mga telepono ng mga diplomatiko, isang hiwalay ngunit kaugnay na insidente ang naganap sa karagatan na muntik nang magdulot ng direktang banggaan militar. Isang barkong pandigma ng NATO, isang destroyer, ang pumasok sa Black Sea para sa isang rutinaryong patrolya. Bagamat ito ay isang karaniwang operasyon sa internasyonal na katubigan sa mata ng Russia, ito ay isang probokasyon sa gitna ng umiinit na sitwasyon. Ilang oras matapos pumasok ang barko, ang mga radar ay nakasagap ng paparating na grupo ng mga eroplanong pandigma ng Russia. Ang sumunod na mga minuto ay isang pagsubok sa nervyos ng mga kapitan at piloto. Ang mga eroplano ay lumipad ng mapanganib na malapit sa barko, isang taktikang kilala bilang basing na naglalayong iparamdam ang kanilang presensya at kahandaang umatake. Sa Combat Information Center ng barko, ang mga opisyal ay nakatutok sa mga screen, kinakalkula ang bilis, distansya at anggulo ng mga eroplano. Ang utos ay hold fire o huwag magpaputok hanggat hindi direktang inaatake, ngunit ang kamay ng bawat gunner ay nasa gatilyo na. Ang distansya sa pagitan ng kapayapaan at digmaan ay lumiit sa ilang daang metro lamang. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita kung gaano kanipis ang PC na pumipigil sa isang malawakang sigalot. Ang komunikasyon sa pagitan ng barko at eroplano ay limitado sa mga babala at kontrababala. Bagamat walang putok na pinakawalan, ang mensahe ay naiparating. Ang Black Sea ay hindi isang ligtas na lawa para sa sinuman. Ang balita tungkol sa near collision na ito ay agad na nakaapekto sa mga merkado. Ang presyo ng insurance para sa mga barkong pangkalakalan sa rehiyon ay tumaas at ang mga kumpanya ng enerhiya ay muling nagkalkula ng kanilang mga risgo. Ang ekonomiya ng mundo na marupok na dahil sa pandemya at mga naunang krisis ay sensitibo sa bawat banta sa mga rutang ito. Ang pagsasama-sama ng krisis sa gitnang silangan at ang tensyon sa silangang Europa ay lumilikha ng isang perfect storm sa geopolitika. Ang mga pangyayari sa kipot ng Hormuz at sa Black Sea ay hindi hiwalay na mga insidente. Ang mga ito ay magkakaugnay na bahagi ng isang mas malaking tunggalian para sa impluwensya at kapangyarihan. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng kaayusan sa maraming front ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, ang mga kapangyarihang tulad ng Russia at Iran, kasama ang tahimik na suporta ng China, ay sinusubok ang hangganan ng pasensya at kakayahan ng kanluran. Ang insidente sa Odessa at ang drama sa Paris ay nagbibigay ng isang mahalagang aral para sa mga bansa sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ipinapakita nito na sa modernong digmaan, ang linya sa pagitan ng pagiging neutral at kalahok ay malabo. Ang pagkakaroon ng mga military advisor o lihim na operasyon ay may kaakibat na malaking panganib kapag nabunyag. Ipinapakita rin nito na ang impormasyon ay isang sandata. Ang kakayahang kontrolin ang naratibo ay kasing halaga ng pagkontrol sa teritoryo.
Ang dilema ni Macron ay isang babala sa mga lider. Ang bawat desisyong panlabas ay may direktang epekto sa katatagan sa loob ng bansa. Sa huli, ang mundo ay nasa isang delikadong balanse. Ang mga lumang patakaran ng diplomasya ay tila hindi na sapat upang pigilan ang mga bagong anyo ng agresyon. Ang estratehiya ng ambiguity o pagiging malabo ay hindi na gumagana kapag ang kalaban ay handang tumawag sa bluff. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng statecraft o sining ng pamamahala. Ang tanong na nananatili ay hindi lamang kung sino ang may mas malakas na hukbo, kundi kung sino ang may mas matatag na loob at mas malinaw na paningin sa gitna ng kaguluhan. Ang mga susunod na araw at linggo ay magiging kritikal. Ang bawat desisyon sa Washington, Tehran, Moscow at Paris ay magkakaroon ng epekto na mararamdaman hanggang sa Maynila. Ang presyo ng gasolina, ang daloy ng kalakalan, at ang pangkalahatang seguridad ng mga bansa ay nakasalalay sa kung paano reresolbahin ang mga krisis na ito. Ang mundo ay naghihintay na kamasid kung ang mga superpower ay pipiliin ang landas ng kompromiso o ang landas ng tuluyang banggaan. Sa ganitong panahon ng kawalan ng katiyakan, ang pagiging mapagmatyag at ang pag-unawa sa big picture ay hindi lamang gawain ng mga analista, kundi responsibilidad ng bawat mamamayan. Ang kasaysayan ay isinusulat sa harap ng ating mga mata at ang mga pahina nito ay punong-puno ng panganib at pagbabago. Ang kaganapan sa Odessa at ang tensyon sa Hormuz ay mga paalala na ang kapayapaan ay hindi permanente. Ito ay isang bagay na kailangang pagtrabahuhan at protektahan araw-araw. Sa isang mundong konektado, ang sunog sa kapitbahay ay madaling kumalat sa sariling bakuran. Kaya't ang panawagan para sa masusing pag-aaral, matalinong diplomasya at pagkakaisa ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Ito ang realidad ng ating panahon, isang panahon kung saan ang kapalaran ng mga bansa ay nakadepende sa nipis ng pasensya ng mga lider at sa bigat ng kanilang mga desisyon.